cool yung ginawa mo kay Brian kanina. You should make it up to him. Sweet naman yung kuya. Gusto niyo sumabay na sa akin pa uwi? Malapit lang naman yung bahay namin dito eh. May umahabol sa akin kanina. Binigyan akong pera. Eto, Alice, Tinawag pa nga nila akong Maggie eh. Aalis na yung ate tsaka nanay mo. Iiwanan ka na nila. Ano? Sorry ko napahamak lang dahil sa akin. Wala akong pinagsisisihan. Okay na ako dahil ligtas ka. I told you to stay away from my son, pero hindi ka nakinig! Sorry po. Bakit mo sinasaktan ang anak ko, ha? Ipaglalaban kita kahit patayan. Tinatakot mo ba ako? Sa susunod, nasaktan mo ang anak. Tatamaan ka sa akin. Adonis na, fine. Huwag mo na komplikahin pa ang mga bagay. Pagsisisihan mo rin na sila ang pinili mong kampihan. Dahil sigurado akong mapepeste ka. Dahil kumukup ka ng mga peste. Tinawag mo akong peste, ah. Sir Nan? Oh. You're okay? You don't look good, ah. No, it's not that. Kasi naalala ko lang yung sinabi sa akin ni Ruth kagabi. Alam ko naman na nasabi niya yun dahil galit siya, pero parang tinamaan ako eh. Parang totoo yung sinabi niya na masyado tayo nakafocus kay Ana, Karen at Nina. Nakalimutan na natin si Carla at si Aldrin. What do you mean? We give them everything. Well, if that's true, then why do I feel so guilty? Ang feeling ko lang kasi is that we don't give them the same attention and affection as we do with the three girls. Well, if you feel that way, then it must be true. Ngayon alam na natin, we should make it up to them. Oh, I'd like that. Gusto ko maramdaman naman nila na pantay-patay sila sa puso ko. Thank you. Ang tao eh. Ana, parang wala namang tao. Sinabi ko naman sa'yo eh. Ayan, nakaalis na sila. Di na natin naabutan. Babalik pa yun. Baka may pinuntahan lang. Tawagan mo. Ito nga eh. Hindi sumasagot. Saan kaya sila nagpunta? Ay, naku, friend. Ang kulit-kulit mo naman eh. Sinabi ko sa'yo, lilipat na sila. Hindi nga ako iiwan ni Inay. Ano ka ba, Dindi? Ate. Ano ginagawa mo dito? Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag kang maingay? Ikaw ang nagsabi, no, kung bakit nalaman ni Ana. Daldal mo talaga? Ate, totoo ba? Aalis na kayo? Pupunta na kayong Bicol? Oo, aalis na kami. Pupunta na kaming Bicol at doon na kami titira. Iiwan niyo na ako, ate. Obvious ba? Aalis na kami at hindi ka namin isasama. Ate. Oh, sabi ng doktor, pwede kang daw umuwi bukas. Kailangan lang i-check kung meron ka internal hemorrhage. Anak, okay ka lang? Nakita niyo po ba si Mami kagabi? Galit na galit. Pati kay Karen galit siya. Nak, wala masyadong intindihin yun. Natural na yun eh. Siyempre nag-aalala. Dad, kayo po ba? Galit po ba kayo sa akin? Anak, siyempre nag-aalala rin ako eh. Ayoko naman pahama ka. Pero alam mo, proud ako dyan sa ginawa mo. Proud? Oo, kasi at least alam ko may anak akong matapang. Paano po ako naging matapang? Nabugbog na nga po ako eh. Kahit na anak, pinagtanggol mo pa rin yung kasama mo. Oh, kahit agrabyado ka, eh kung mahina-hina ka, wala. Malamang tumakbo ka na, di ba? Ay, proud ako sa'yo. Nakakals, Dad.
naman natutunan yan? Kay Karen po. Talaga. Oh, ano pang tinuro niya sa'yo? She taught me how to enjoy life. Kung paano po maging masaya. I agree, anak. Bata ka pa. You should enjoy your youth. Teka lang. Hello, hello, Leia. Kumusta? May balita ka ba kay Maggie? Sabi ko naman kay Nay, huwag nang balikan itong mga papeles. Kulit! Nagkita pa tuloy tayo. Ate, bakit kayo aalis na hindi man lang kayo nagsasabi sa akin? Kasi ayaw ni Inay. Bakit nga? Kasi mas masaya kami nang wala ka. Nung umalis ka, naging okay na kami ni Inay, kaya ngayon lalayo na talaga kami. Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang dun sa bahay ng mga Monteclaro. Masaya ka naman dun, di ba? At kami, masaya na rin kami. Teka lang, ate, kinakausap pa kita! Ana. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka lang dahil gusto mong sariliin si Inay. Mahal ako ni Inay, hindi niya ako iiwan. Nagsisinungaling ka lang! Hindi ako nagsisinungaling! Nakita mo? Wala na mga gamit, oh! Nauna na dun sa Bicol! Alam mo kung ako sa'yo, huwag mo nang ipilit yung sarili mo. Baka masaktan ka lang! Hindi ako maniniwala, Steve. Hindi ako maniniwala sa'yo hanggat hindi ko mismo naririnig ang kay Inay. Ganun? Gusto mo? Ha? Halika! Nasa terminal si Inay. Sasabihin niya mismo sa'yo na aalis na kami at iiwan ka na namin! Tama ang findings na kinuha niyong investigador. At totoong manifesto ng barko na andun ang pangalan ni Maggie. Oo, pero lumubog yung barko sinasakyan ni Maggie. Oo, pero hindi kasama ang pangalan ni Maggie sa mga survivors. Ito ang documentation ng mga survivors dun sa lumubog na barko. At ito rin yung mga photos. And look at this photo. Nakikita mo yung girl na nasa stretcher? Maliit na maliit lang yan, pero zoom in ko para makilala ko. Si Maggie. Si Maggie, buhay siya. Hindi ko alam kung bakit hindi kasama ang pangalan niya sa mga survivors. Pero patunay ang picture na yan na buhay siya. Wow! Ang linis naman dito, Susie. Maraming salamat, ha? Ang laking tulong nito. Walang anuman, Aling Berta. Alam mo naman ako marunong ako makisama. Pero masama akong kaaway. Mauna na ako sa'yo, ha? Sandali. ginagawa mo dito? Ha? Nay, pinuntahan ko kayo, Nay. Nay, pinuntahan ko po kayo. Nay, totoo po ba? Nay, aalis na daw kayo. Nay, iiwan niyo na ba ako? Nay, bakit? Bakit hindi mo lang kayo nagsasabi? Anak,
magsasabi talaga ako pagdating ko sa Bicol. Ang bala ko talaga susulatan kita eh, ha? Hindi ko naman akalain malalaman niyo agad eh. Magpapaliwanag ako sa'yo. Nay, nandito na po ako. Nay, nandito na ako ngayon. Ngayon, sabihin niyo na po sa akin yung dahilan kung bakit kayo aalis, Nay. Ana, ito yung makakabuti para sa atin, ha? Intindihin mo ako. May mga nagmamahal ng iba sa'yo, maayos na buhay mo, di ba? Kami ni Becky, meron kaming magandang buhay din na nag-aabang sa Bicol. May trabaho kami doon kina Chang. Saka isa pa, kailangan kong ayusin yung sa amin ni Becky. Kailangan ko rin ayusin yung sa anak ko. Ano po, ano ko, Nay? Nay po, ano ko? Nay, huwag niyo akong iwan. Nay, patawarin niyo po ako sa lahat ng sinabi ko sa inyo noon. Hindi po yun totoo. Sinungaling lang po ako. Alam ko yun. Good morning, ma'am. Everyone is ready. I'll get right to the point. For the next quarter, gusto ko mas maging aggressive kayo. Gusto ko mas maging palaban. We will all squash our competitors to the ground. I prepared a presentation kung paano natin dudurugin ang mga insektong gustong kumalaban sa kumpanya natin. I'll just get my USB. Sa atin, ha? Huwag niyo akong iwan. Maiintindihan mo rin ako. Maiintindihan mo din ako pagdating ng panahon. Ha? Ito yung makakabuti para sa atin. Gusto ko po kayo makasama. Ana, makinig ka! Makinig ka! Makinig ka! Wag matigas ang ulo mo, ha? Ha? May buhay ka na sa mga Monte Claro. Mas mabuting nandun ka. Makinig ka naman. Ayoko na. Isama niyo na lang po ako. Isama ako sa inyo. Hindi tama na. Nakapag-desisyon ka. Nay, tara na. Aalis na yung bus. Kanina pa tayo iniintay. Nakapagpatawag na kami ng pest control. Pinapapubahan na namin ng buong floor, ma'am. Pwisit siya. Pinahiyaan niya ako. Humanda siya sa akin. Sino yun? Yung pesting naglagay ng mga peste sa bag ko. Tingin niyo sinadya yun? Tingin mo, bigla magkakaroon ng ipis yung Givenchy kong bag? Of course that was intentional. I'm sure si Susie ang may gawa nun. Ipunin mo lahat ng patay na ipis na makikita niyo. I want them dead. Then give it to me. Two can play this game. May the best bitch win. Nay! 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 No! No! Huwag niyo ako No! No! Huwag niyo ako Ana! 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 Hayaan mo na! Ana! Ana! Hayaan mo na! Ana!
Aray ko, Nay, para din naman sa kanya ang desisyon niyo. Para din sa atin. Tsaka maiintindihan din niya balang araw ang tunay na dahilan kung bakit tayo aalis. Kung bakit natin siya iiwan. Alam ko naman yun. Kaya lang, sobrang sakit. Ang sakit-sakit, Becky. Natahan na. Karen, ang sakit-sakit. Karen, hindi ko maintindihan kung paano nagawa sa kanina yun. Ano namang ginawa mo kay Ana? Oh, Analik ka nga nito. Uy, ano ginawa niya sa'yo, ha? Walang ginagawa sa kanya. Ano ka ba? Nina, hindi. Nina, si Inay kasi. Iniwan niya na ako. Umalis na sila papuntang Bicol. Huh? Bakit? Eh kasi nga, may trabaho sila doon. At doon nila gusto ayusin ang sitwasyon nila nung Becky. Nina, ano ba? Nina, akala ko mahal ako ni Inay. Pero akala ko lang pala yun. Bakit kaya naman yung mga nanay natin? Lagi na lang nila tayong sinasaktan. Siguro kasi ampun lang tayo eh. Kaya ang dali-dali sa kanilang i-take for granted yung feelings natin. Ang dali-dali sa kanilang nakikita na nasasaktan tayo. Si Maggie nga ito. She's alive. Alam na ba ito na Tito Sernan? Ayoko muna sanang sabihin eh. Kasi, alam mo yun, baka mamaya umasa sila tapos wala na naman. Eh, sobra-sobra na yung stress nila eh. Tsaka hindi maganda sa puso ni Uncle Sernan. Kailan mo sasabihin sa kanila? Tsaka na, pag sigurado na. Anyway, nakausap ko na yung investigator ko. Pinapahanap ko na yung mga tao nag-rescue kay Maggie. It's only a matter of time malalaman na natin kung ano yung totoo. Alam mo, may nagsabi sa akin, mga magulang ang unang-unang sumisira sa buhay ng mga anak nila. Totoo pala yun. Ina, ano ka ba? Huwag mo nga kami igaya sa'yo. Hindi naman lahat ng magulang kagaya ng iyo. Hindi lahat ng nanay kagaya ng nanay mo. Kasalanan ba namin sadyang special case na pinagdadaanan mo ngayon? Ako sigurado ako, hindi ako ilalaglag ni Inay. Yung nanay ni Ana, siguro naman meron siyang dahilan, hindi lang natin alam. Alam ko ang dahilan. At the end of the day, selfish lahat ng tao. Ikaw, ako, and our mothers included. Kahit anong mangyari, uunahin nila yung kapakanan nila kaysa sa nararamdaman natin. Hindi na pwede ba? Tigilan mo na yan. Hindi ka na nakakatulong. Kung selfish ka, kayo ng nanay mo, pues ibahin mo kami ni Ana dahil hindi kami katulad mo. Pare-pareho lang tayo. Kumukinig sa kanya, Anas. Oh, bakit abot tayo ngayang ngiti mo? Ay, naku, Alimberta, I feel so fulfilled today. Mali ang P and F mo. Pwede ba? Huwag ka nang mag-English kung hindi ka naman marunong. Ba't naman ang init ng ulo mo? Pati pag-i-English ko, pinag-iinitan mo. Did you having a bad date today? Yes? Dahil nagkaroon ng ipis ang loob ng bag ko. Manang Berta, sunugin mo na yan. Marumi na yan. Huh? Eh, mamahalin tong bag nyo? Papasunog nyo lang sa akin?
Dahil ganun ang ginagawa ko sa mga ayaw ko. Dinidispatch ako. Thank you po for visiting me. Buti kasama niyo po si Carla. From now on, gusto kong magkalapit tayo sa isa't isa. Lolo naman, kailangan pa palang mabugbog ni Kuya para lang ma-realize niya yan. Carla, that's not true. Pantay-pantay ang pagtingin namin sa inyo. It's just that we were preoccupied. I know, Lola. And it's because of those Ana Kareninas, right? Don't listen to Carla, Lola. I know that you care about us. At naiintindihan ko po yung sitwasyon niyo na naghahanap po kayong tunay niyong apo eh. Aldrin, thank you for being so understanding. Kailan daw palabas mo dito, ha? Baka bukas po, makalabas na ako. Oh, well, that's good. Pag fully recovered ka na, magta-travel tayong lahat. One big happy family. Pasok po. Ana, you did not join us for dinner. Masama lang po yung pakaramdam ko. Wala po akong ganang kumain. Ana, iba yung masama ang pakiramdam sa masama ang loob. Karen told me. Hindi ko lang po kasi maintindihan, Lola eh. Siguro nga po tama yung sinabi ni Nina. Makasarili sila. Kasi Lola, hindi man lang po nila inisip na masasaktan ako pag umalis sila. Hindi man lang po nila inisip yung mararamdaman ko. Don't think that way, Ana. Mahal na mahal ka ng nanay mo. At sa nakita ko, mukhang hindi siya makasariling tao. She must have a very good reason kung bakit pinili niyang lumayo sa'yo. Maintindihan mo rin yan balang araw. Kukuluhan lang po ako, Lola. Hindi ko po kasi talaga maintindihan. Ang sakit-sakit po, Lola. Ang sakit-sakit pong maiwan. Gusto ko na lang po silang kalimutan. You know what? Ang isipin mo na lang ngayon are the good memories. At saka, andito kami ng Lola Sernan mo. Pamilya mo kami. Hindi ka namin iiwan. And that's a promise. Ikaw, Mami, di ba meron kang presentation earlier? It was a disaster. May nag-sabotage ng presentation ko. Kilala mo ba kung sino gumawa? May ebidensya ka ba? If I know, kaya pumunta ang mga ipis doon dahil gusto makiparty sa mga kauri nila. Karen, bakit mo ba ako iniiwasan? Aldrin, dahil yun ang tama. Did my mom put you up to this? Siya ba may sabing iwasan mo ko? Hayaan mo na, Karen. Ganun talaga. Minsan, kailangan mong iwasan yung mga taong gusto mo para makaiwas ka sa mundo. Yung mga demonyong ganyan, sanay yan sa mga insekto. Si Ruth, naku, sanay sa ipis yan. Sa susunod, hindi lang patay na ibis ang makikita niyo sa kama ninyo. At hindi ka mananalo sa akin. Hindi lang tayo sinabihan ni Lolo, huwag siyang patulong. Matagal ko na kinalbo yan. Sino man kaya maglalagay niya